Yes, yes, yo. Kumusta naman ang lahat? Happy ba? Dapat happy. Kung may pinagdadaanan ka man ngayon, daanan mo lang yan. Itawid mo yan hanggang sa makatawid ka. Diba? Kung hindi ka pa makatawid, tiis-tiis lang muna. At isipin mo na makakatawid din ako. Diba? Uso din yan mga problema ngayon. Kahit maraming dumarating na mga Christmas bonus. Alam niyo yun, yung parang may bonus ka nga pero may kapalit na ibang problema. Sakit, diba? Pero isipin mo na lang, at least may blessing pa rin. Lalo na sa mga nagkaroon na ng Christmas bonus. Palakpakan natin yan, di ba? At of course, sa mga nanalo sa raffle. Congratulations po sa inyong lahat. Ibebenta mo rin naman yung TV na panalunan mo. Kunyari ka pa. Charot! Kunyari ipopost. Bago na kaming TV pero pang post lang pala yun. Tapos maya-maya binenta na. Pero okay lang yan. Naiintindihan kita, di ba? Si Dalia na hirap na hirap sa ibang bansa kasi ilang years din siyang nawalay sa kanyang 3 anak. Imagine ha, 3 anak. Yung mawalay ka lang sa isang anak, sobrang sakit na nun. What more yung 3? Tapos yung mawalay ka lang ng isang araw o ilang linggo sa anak mo, andahin mo nang hindi alam sa kanya. 'Di ba? Andahin mo nang nalagpasan na moments. Ano pa kaya tong ilang years, isang dekada, 'di ba? Sobrang hirap nun. Kaya naman palakpakan natin ang mga OFW na nasa ibang bansa. O, diba? Para po sa inyo talaga ang palakpak na yan kasi deserve nyo yan. Modern heroes kayo. Kaya maraming salamat. Huwag nyong kakalimutang magpasalamat sa kanila. Pero itong si Dalia is a happy ending story. Nagpapatunay na mahalaga pa rin ang family. And at the end of the day, kahit anong gawin mo sa buhay mo, babalik at babalik ka sa family. Because family is love. And love is everlasting. Yes! Diba? Nawa ay mamutawi ang pagmamahal natin sa bawat isa ngayon. Lalo na yung mga uuwi na hindi nakakapiling ang kanilang pamilya. 'Di ba? At sa mga nakaipon naman sabi nga nila 'di ba, sometimes it's okay to be contented na lang kung anong meron ka. Kung feeling mo nakaipon ka na, feeling mo may business ka naman why don't you spend your time with your family naman na nawala? 'Di ba? Yun yung nawala sa buhay mo Pagsispend sa kanila, yung pagmamahal na ibibigay mo sa kanila. So, importante rin yun na i-prioritize din natin ang ating family. 'Di ba? Yung may mga pagkakataon kasing hinihingi ng sitwasyon 'Di ba na halimbawa, gustong-gusto mo na umuwi kasi mayroong may sakit sa inyo. O syempre, mag-sacrifice ka pa rin. Pero pag dumating sa time na parang medyo okay na, 'di ba? That's the time na you have to think na, ano ba? Ito pa rin ba gagawin ko o kailangan ko nang mag-sacrifice din na makasama naman ang pamilya ko, 'di ba? Nasa sayo 'yan. So, sana makapag-decide ka with guidance above. You need to pray also.
man has changed his ways. Daud was linked to the 2008 Mumbai attacks as well. He was also involved in the 2010 Pune blast. Even in the 2013 Pag-usapan na natin yung story ni Maris na nakakalungkot. Kasi si Maris ay walang anak. 5 years na silang mag-asawa pero naghihintay pa rin sila ng tamang pagkakataon para finally mabiyayaan ng anak. At sa di inaasahang pagkakataon, hindi na nakapaghintay yung kanyang asawa. Yung asawa niya ay nag-anak na sa iba. At nakita niya yon sa cellphone. Nakita niya may nag-send ng picture ng baby. Ayan, may nag-send ng picture ng baby na may anak na pala. So humingi naman ng tawad si Kuya Boy at pinatawad naman ni Maris. Kaso habang tumatagal, nababother siya kasi hindi na umuuwi. Late nang, alam mo yun, umuwi ng bahay. Tapos parang siguro hindi niya na ma-feel na, teka lang, priority mo pa ba ako? Syempre excited na excited yung yung asawa niya na magkaanak. Kasi nga ang tagal nilang hinintay at ibang babae yun nakapagpatupad nung pangarap na yun. Kaso nga lang, nasasaktan na siya habang tumatagal. Kahit nagpatawad siya, andun pa rin yung sakit. Kaya iniisip niya kung dapat pa ba ako magstay sa relasyon naming dalawa or dapat ko na lang siyang pakawalan. Ay, nako. Maris, hahabol ka pa rin ba sa 2023 breakup? Yung totoo. Lahat na lang, di ba? Anyways, kapag ganyan ang mga eksenahan, syempre usapang mag-asawa yan. May mga mag-asawa kasi na tinatanggap na lang kung anong gawin ng mga partner nila, 'di ba? Kung nag-cheat man, minsan nga ilang beses pa nag-cheat pero pinapatawad ng paulit-ulit. May mga tao kasing kaya may kakayahan na magpatawad ng paulit-ulit, mai-save lang yung marriage. 'Di ba? Mai-save lang. Pero meron din namang mga tao na hindi kinakaya. Kaysa magkasakitan pa tayo, maghiwalay na lang tayo ngayon pa lang kasi lalala at lalala to. 'Di ba? Lalo na kapag wala pa ring forgiveness, tapos magsusumbatan kayo, may masasabing masasakit. Minsan makakapagmurahan pa kayo o minsan majojombag ka pa, 'di ba? Nang ano ba? Hindi pa rin ba tayo okay? 'Di ba? Kaya pinipili na lang nila na sige, tapusin na lang natin to. Kaya sa tayong dalawa, yung magkasakitan or hindi natin kayanin yung pain, which is napakasakit naman talaga kapag niloko ka at nagbunga pa. Paano mo nga ba malalagpasan yung challenges, yung pain, 'di ba? Unang-una sa lahat, syempre maging matatag ka, huwag kang sumuko, magdasal ka at kausapin mo yung asawa mo. Huwag kang matakot sa mga isasagot niya. Kasi sabi mo kanina sa letter mo parang parang baka yun na lang yung maging ng hiwalayan kapag nag-open up ka na sa kanya. Baka yun na yung maging niya na sige na nga, hindi mo pala kaya o kaya ito na pala tayo di hiwalay na lang tayo. Ayaw mong marinig yun, 'di ba? Huwag kang matakot marinig yun kasi kung mahal ka ng tao, hindi niya sasabihin sa'yo maghiwalay kayo no matter what. Kung mahal ka ng tao, hindi ka niya sasaktan, ipaglalaban ka niya, ipopursue ka niya. So you don't have to worry dapat. Diba? Kung lagi tayong matatakot na harapin yung mga sakit, yung mga challenges, walang mangyayari. Harapin na lang natin at indahin natin yung pain. Diba pasasaan ba at matatapos din lahat ng mga problema at diba kakayanin mo ring itawid ang lahat ng bagay. Nasa sayo lang naman yan kung paano mo itatawid yun So be strong to face the challenges and to face kung ano man ang desisyon na sasabihin niya sa'yo. At ikaw din, kailangan ready ka rin sa sarili mo. Kaya ko bang mawala to? Nakakatulong pa ba to sa pagkatao ko na nagtitiis ako lagi? Yun, you have to ask yourself, okay? Ayan, I think this is my last day. Hopefully talaga. I'm still waiting. Pero surprise ko na lang kayo bukas kung makakapasok ako. Pero kung wala na talaga, edi goodbye na. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta, nagmahal, 'di ba? Unending love nyo para sa akin. See you next year and sana maging maganda ang pasok ng 2024. Sana yung mga may pinagdadaan ng malulungkot ngayon, yung may mga pinagdadaan ng
challenges na feeling nyo, matatapos pa ba to? O parang never ending? Or kakayanin ko ba to? Sana makaya nyo talaga. Sana maitawid nyo hanggang next year. Alam nyo, kailangan nating maging matapang sa buhay. Be brave to accept challenges, to accept consequences. Ganun talaga. At yung mga single dyan at broken-hearted. Ito lang masasabi ko, kung para sa'yo, para sa'yo. At kung mahal ka, hindi ka iiwan. I thank you. Diba? Ganun lang kasimple. Marami tayong pagdadaanan pero pag mahal ka, ipaglalaban ka. So kung nawala man siya sa buhay mo ngayon, baka ibig sabihin hindi enough yung love niya para ipaglaban ka. Or hindi talaga siya ang taong nakalaan para sa'yo. Ipagdasal mo kung sino yung taong para sa'yo. Kasi kapag yan pinagdadasal natin, ibibigay yan sa atin. Pag hindi pa dumadating, ibig sabihin hindi pa time na pumasok siya sa buhay mo. Have a safe vacation daw. Oo nga, sana maging peaceful lang lahat, and we all need this, yung reflection. Nelia Gardon, hello po. Si Mabel, hello din po. Sa mga kababayan natin dyan sa Dubai, hello po sa inyo dyan. Mga supporters natin, mga cardiac supporters sa Hong Kong, hello din po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa mga lagi nagpupunta dito sa booth, ayan, mamimiss ko kayo. Yes. Salamat ng marami. Thank you so much.